Ano man yung sakit mo, karamdaman, problema eh. Pagdurusa, isa lang gagawin mo, run to the Lord, and then you are saved. Sigurado ka ba, man of God? Hindi niya ako tatanggihan. Wala po siyang tinatanggihan. Naligaw ka o hindi, mabango ka o hindi, mahirap ka o hindi. Ano man yung anyo mo, sobra man yung kasalanan mo, grabe man yung pagsaway mo, when you turn to the Lord, He will accept you. He will save you. Ang batas ng tao ay pumapatay. Ang batas ng Diyos ay bumubuhay. Hello? Hindi pwedeng gamitin ang Constitution para impose ang death penalty. Purihin ang Diyos. Anong Constitution niyo sinasabi ng sino man? Wala pong Constitution sa ibabaw ng lupa na ginawa ng bawat bansa sa buong mundo. Ang higit sa Constitution at batas at salita ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. At patawarin po ng Diyos yung nagkukot at nagpe-pervert ng Word of God na hindi po alam ang Biblia niya at ginagamit po ito para sabihin ang death penalty sa Diyos na nagsasabi na maging si Kristo'y nakaranas ng death penalty. My God! Kung sino yung pastor na mga nagturo nito ay dapat po itong turuan ni disciple sapagat ito'y nagsasalita ng mali. Hear me! Si Kristo po'y nakaranas ng death penalty upang bumuhay ng mga patay sa kasalanan, hindi upang pumatay ng buhay. Eh, yun ang pumalakpak ang mga tao rito. Nanginang sumigaw yung mga tao rito. Tama po yun. Si Kristo po'y nakaranas ng death penalty para magligtas, hindi para pumatay. Pero yung death penalty ngayon ay wala ng pag-asang maligtas kasi papatayin. Inindihan niyo po ako. Si Kristo po'y nakaranas ng death penalty para bumuhay ng mga patay sa kasalanan. Bumuhay. Pero yung death penalty po ngayon, na sinasabi ng marami, ginagamit ay scripture ito na out of context, patawarin sila ng Diyos. Eh, pumapatay ng buhay. Nakaranas si Kristo ng death penalty para bayaran ang kasalanan ng mundo, para yung buong mundong patay sa kasalanan ay buhayin. Pero yung death penalty po ngayon, yung buhay ay papatayin. Tingin po kayo sa akin mga pastor, mga bishop, pati yung kongregasyon nyo, sino pa po yung mga nagkukot ng scripture dyan na nagsasabing ang death penalty sa Diyos dahil ito'y biblical at constitutional. Tingin po kayo sa akin. Pag sinabi niyo po sa amin ng Diyos yan, na siya po'y biblical, ang death penalty galing sa Diyos, then listen. Kung ito po ay galing sa Diyos, then, dapat wala pong naiwang buhay sa ibabaw ng lupa. Dahil lahat po ay nagkasala. Lahat ay dapat parusahan ng death penalty. Ecclesiastes 7:20, Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, Romans 6:23. Pero hindi po hinatulan ni Kristo ng kamatayan ng buong mundo. Binigay niya ang buhay niya upang ang mundong patay sa kasalanan ay magkaroon ng bagong buhay. Then, kung sinasabi mong galing sa Diyos ang death penalty, dapat ikaw yung unang mamatay dahil nagkasala ka. Walang pinagkaiba na nagnakaw ka ng 1,000,000, na nagnakaw ka ng piso, magnanakaw ka pa rin. Kaya kung gagamitin yung batas ng Diyos, makinig kayo sa akin mga pastor, mga bishop. Kung ikaw ay nangalo niya physically at tumingin ka ng alay sa isang babae na hindi mo asawa, eh nangalo niya ka na rin, parehas lang yan may kabayarang kamatayan. Si Mary Magdalene ay subject sa death penalty through stoning. Pero ang sabi ng Panginoon, kung sino yung senador na walang kasalanan, kung sino yung congressman na walang kasalanan, sinong pastor yung walang kasalanan, sinong pariseo walang kasalanan, sinong mga ebangelista guro ang walang kasalanan, sinong chairman ng bumilang walang kasalanan, siyang unang bumato kay Mary Magdalene, walang bumato kasi sila may kasalanan. And then the Lord said, oo, nagkasala ka. Kabayaran ng kasalanan mo, death penalty. Pero hindi kita babatoy dahil ako'y nagpunta rito para magbigay ng bagong buhay.
Philippine Island. Mahal na Pangulo. Mga minamahal na kongresman at minamahal na mga senador. Pakinggan niyo po ang lingkod ng Diyos. Ang solusyon po sa krimen sa bansang ito, sa drug addiction, sa drug pushing, sa drug menace, sa murder, sa robbery, sa rape, sa terrorism, you can name it all. Sa lahat ng enemy ng state, ay hindi po death penalty, but Jesus Christ, the life giver who can change the world sinner.